we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pipila ka mga tulunghaan sa Mindanao. Nagsuspindi og in-person classes tungod sa grabing kainit sa panahon. Usa ka kumpirmadong kaso sa pertussis o whooping cough natala sa Cagayan de Oro City. Samtang duha ang padayong ginaobserbahan. Office of the Senate Sergeant of Arms nangayo na og police assistance sa Police Regional Office 11 alang sa pagsilbi sa warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Ug atong suruyon ang agri-farm sa Zamboanga City nga ginadayo sa mga buot mag-relax karong ting-init. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa Purok 4A sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Nagpatuman og suspensyon sa in-person classes ang pipila ka mga tulunghaan sa Mindanao tungod sa grabing kainit sa panahon. Ani report ni Abby Caballero. Tungod sa grabeng kainit sa panahon sa General Santos City, gisuspende ang in-person classes sa tanang level sa public ug private schools sugod April 2 hangtod April 5. Ilawom kini sa Executive Order No. 19. Binta sabdaw kini alang sa mga estudyante sama sa grade 8 student nga si Kimberly. Makapahuway pud nimo kay sobra man kay sa init. Sa may buhaton nimo para naagya pud kay matun-an. Mag-module, ma'am. Study lang sa mga notebook, ma'am. Uyon sab ang mga ginikanan sa maong lakang sa LGU. Okay lang gani kay ang mga bata pod nalipay pod sila nga walay klase kay init lagi daw kaayo. Samtang ilawom sa Executive Order No. 20, suspendido ang afternoon in-person classes sa public ug private school sa Pulamulok South, Cotabato sugod April 2 hangtod April 15 tungod sab sa kainit sa panahon. Sa Executive Order No. 070 sa Provincial Government sa Sultan Kudarat, wala say in-person classes ang mga tulunghaan sa probinsya sugod niadtong April 1 hangtod April 15. Mipagawasab og kamanduan ang LGU tantangan sa South Cotabato kalabot sa suspensyon sa afternoon in-person classes sugod April 1 to 15 ilawom sa Executive Order No. 34. Sa Zamboanga City, usa ka tulunghaan ang nagpahigayo na og distance learning gumikan sa sobra kainit sa panahon. Mao kini ang secondary school sa Buena Vista Integrated School sa Barangay Buena Vista, kung asa by schedule ang in-person classes nga nagsugod pa niadtong milabayng bulan. Samtang buot sab sa Putik Central School sa Barangay Putik nga magpahigayon og distance learning gumikan sab sa kainit sa panahon apan gina-assess pa kini sa DepEd. Sumala sa DepEd nagpadayon ang ilang monitoring sa mga tulunghaan kalabot sa saktong ventilation sa mga classroom, tubig nga mainom ug decongestion sama sa pagbaklas sa mga dili kinahanglang butang sa room aron mahimong komportable ang mga estudyante. Samtang nagpahimangno si Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte nga dunay mando ang DepEd nga magpatuman og blended learning tungod sa sobra nga kainit sa panahon. Ano na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon, pwedeng mag-switch to blended learning. Base sa DepEd Order No. 37, mamahimong ipatuman ang alternative learning systems sama sa modular distance learning, performance task, projects ug online class. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, usa ka kumpirmado ug duha ka ginaobserbahan nga kaso sa pertussis o whooping cough ang natala sumala sa City Health Office. Ani ang dugang detalye. Gikumpirma karon ni Dr. Rachel Dilla, ang City Health Officer sa Cagayan de Oro City Health Office,
nga aduna nay tulo ka mga bag-ong kaso sa sakit nga pertussis o whooping cough ang natala karon sa syudad. Dugang sa opisyal nga usa ka 3 months old nga bata ug 2 ka 2 months old ang ilang ginamonitor karon sa maong sakit. Hinuon stable na kuno ang ilang mga kahimtang. Naatay tulo ka kaso, ang isa ni confirm, ang duha suspect pa nang. Aduna tay pagsaka sa relatively pagsaka no kay first quarter pa baya ta karon. Usa kuno sa ginalantaw nga hinungdan sa pagkuyanap sa maong sakit ang pag-ubos sa herd immunity sa mga bata nga nag-edad 1-year-old pa ubos tungod hinay ang vaccination count sa pentavalent vaccine nga maoy maghatag proteksyon sa sakit nga diphtheria, tetanus, hepatitis B, HIV, laki pertussis. Hinuon pagpasabot nila nga dili na bago ang maong sakit tungod aduna nay mga kaso sa pertussis nga natala sa milabay nga mga tuig. Cagayan de Oro sa pipila na ka mga higayon, permin man yun siya 95%, 96%, ana. Taas gikita coverage sa immunization at sa mga bata less than 1 year old. Pero during sa pandemic, COVID pandemic, nagbubo na siya to 77, 77, 78, unya na 80, nya last year na 86 rata ang atong fully immunized children. Gihimakak-sab sa opisyal ang nagkalat nga report sa social media nga aduna nay pertussis outbreak sa syudad. Kontrolado ug bantay sarado kuno nila ang tulo ka mga pasyente. Apan awhag gihapon niini sa mga ginikanan nga adunay mga anak 1-year-old pa ubos nga mobisita sa ilang mga barangay health centers aron mabakunahan ang ilang anak kontra pertussis. Pwede sa adults, pwede sa mga teens, walay pili sa edad. Pero ang kuan is kung wala ka na bakunahan, taas gud imong tsansa nga matakdan ka sa pertussis. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Formal na nga nag-request og police assistance ang Office of the Senate Sergeant at Arms sa PNP alang sa pag-serve og warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Ani ang report ni John D. Esteban. Gikumpirma sa Police Regional Office 11 sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga nangayo na og assistance sa kapulisan ng Office of the Senate Sergeant at Arms kalabot sa pagsilbi sa warrant of arrest batok kang Kingdom of Jesus Christ founder ug leader Pastor Apollo Kibuloy. Kini kabahin sa pagtambong ni Kibuloy sa hearing sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Senator Risa Contiveros kalabot sa mga reklamong sexual abuse batok sa pastor. Sumala sa PRO 11 sa Camp Crame, nag-request ang nasampit ng opisina ug nagpagula dayon og memorandum order ang headquarters sa PNP ngadto sa PRO 11 aron i-assist ang Senate Sergeant at Arms sa pag-aresto kang Kibuloy. Mo-assist si Davao Region Police and then for the safety and security sa personnel and kay Pastor Kibuloy. Blanco pa ang PRO 11 kung kanusa i-serve ang warrant of arrest kay ang OSARA daw ang ilahang giagda. Nahulat ng taog communication from the Senate Sergeant of Arms. Daan ang gisulti sa PRO 11 nga ilang siguruhon nga mawahimong hapsay ug balinawon ang pag-serve sa warrant of arrest. Wala po'y impormasyon ng kapulisan kung anaa ba gyud sa Davao City o wala si Kibuloy. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usang negosyante sa Zamboanga City ang gipusil patay sulod siyang sakinan. Ang pagpamusil sa pool sa CCTV. Ang detalye sa report ni Krisa Dapitan. Sa kuha sa CCTV sa usa ka tindahan sa Barangay Recodo sa Zamboanga City pasado alas 3 sa hapon niadtong Sabado. Makita kining duha ka nakasakay sa motorsiklo nga mihunong sa usa ka nakaparadang sakyanan. Taod-taod. Nangalisang ang mga tao samtang gilayong misibat ang mga sospek. Atol sa hitabo, patay ang 37 anyos nga negosyanteng lalaki nga wala nagipanganlan pa sa kapulisan. Sa investigasyon, gisulayan pa kini og dala sa ospital ang biktima apan dead on arrival na kini. Sa paghulagway sa mga nakasaksi, sakay sa green nga motorsiklo ang mga sospek. Nakasulob og puti nga jacket ang driver, samtang nakasulob og yellow nga jacket ang angkas nga maoy namusil sa biktima. Sumala sa kapulisan, anaa sa sulod sa iyang sakyanan ng biktima og nakaparada at bang sa iyang tindahan dihang gipaarakan sa mga sospek. Na-recover sa crime scene ang 8 kabasyo sa bala sa kalibre 45. Usa sa mga ginalantaw nga hinungdan sa krimen mao ang personal nga bangi sa negosyo
ug posible sab nga kailalang sa banay sa biktima ang mga responsable sa krimen. Based sa investigation, could be kilala lang nila nasa negosyo. Isa yung anggulo na tinitingnan natin, possible na. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad sa krimen. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka wanted person sa kasong attempted robbery with frustrated murder sa North UP, Maguindanao del Norte. Suspect, bisulay pa og dagan atol sa pagsilbi sa warrant of arrest batok kaniya. Ani ang report? Makita sa video nga ginaistorya pa sa ka personahe sa CIDG bar ang suspect sa barangay Kiblig, North UP sa Maguindanao del Norte. Taod-taod, misulay pa og dagan ng suspect. Apan abti kining nagunitan sa personahe sa CIDG bar ug gipahapa kini. Lumaba ka! Ug gila yung giposasa ng suspect. Usa ka .45 caliber nga pistola nga dunay mga bala sab ang nakuha gikan sa posisyon sa dinakpan. Giila ang naaresto nga si alias Ama nga dunay kasong attempted robbery ug attempted robbery with frustrated murder. Nakakustudiya na sa CIDG bar ang suspect kinsa wala pay pahayag. Nakatakda sab kini nga dalahon sa korte. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pipila ka mga residente daplin sa baybayon sa Barangay Matina, Playa, Davao City. Mialma sa mga nagapanglabay og basura sa baybayon. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, pipila ka mga residente ang nagpadayag sa ilang kabalaka tungod sa posibleng peligro o sakit nga dala sa mga nakatambak na basura. Sa video nga kuha sa usa ka netizen sa coastal area sa Seaside 2, Barangay Matina, Playa, Davao City, makita kining mga basura nga naglutaw-lutaw na ilawom sa kabalayan sa lugar. Kining duha ka residente, makita nga dunay bitbit nga palanggana sa mga basura nga gilabay lang daplin sa baybayon. Ang maong video, miani ang nagkadayang reaksyon sa mga netizen. Ang mga residente sa maong lugar, sama ni Ronald, nabalaka sa sakit nga pwedeng makuha gikan sa mga basura. Tapos kung unsay kuan sa solusyon nila, ako lang ang yung makuha ng mga basura. Gani si Rosalita, nagmuntar na og signage gawa sa iyang tindahan nga nagabawal sa paglabay og basura. Among kuamnong good kanal mabara man gud diri permente sir. Nya una among problema po diri kay nabahaan na biya mi diri kay ang napuno among kanal puro basura. Sumala sa Barangay Matina, Playa, duki na kininila nga problema. Dugay na gid nga problema mo kabaro na magita ko unsa gyud habitat sa mga badyaw no. Kani pud ang mga basura da is gikan pud sa ibabaw no, gikan sa sapa. O na po naka-contribute pud ang mga badyaw tungod ilang habitat maro magino. Pag-abot sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, among nakita ang nagtapok ng mga basura ilawom sa mga balay sa coastal area. Doon na pa'y mga bata nga nagdula-dula sa tubig kung asa dunay mga basura. Makita usab kini usa ka bata nga nagbitbit og bala sa iyang hugaw ug gilabay kini diretso sa dagat. Sumala sa tribal leader sa Badjao community sa lugar. Ginatapok nila ang ilang mga basura aron makolekta. Naglisod daw ang mga garbage truck nga mosulod tungod sa kagamay sa dalan. Busa, nagabayad sila aron dunay mohatod sa ilang mga basura. Kapitan, nag-ingon na sa mga nga kung nami basura, mag-request lang mi sa barangay. Pero ini magbutang nami kanang mga sagbot diha, di man madalatanan. Munang sobra, amo na lay palabay sa mga motor kung naay pero magbayad mi. Sugyot nila nga unta gagming sakyanan na lang ang mokolekta sa basura. Apan sumala sa barangay, nang magkusar pwede na to ipalabas na isakyanan pero ingon nga kuhaon lang gud ilang basura, special sila dili kay di ra maoy trabaho ra sa barangay kadako sa kung barangay no. Aron masolusyonan ang problema sa basura, nagapaygayon og cleanup drive ang maong barangay matag bulan. Ginatudloan usab nila ang mga residente sa insakto nga paglabay sa mga basura. Nagpahibalo usab ang barangay nga pamultahon ang masakpang nagalabay og basura bisan asa. Nailan sab nila og istorya ang duha ka individual nga nakita sa video nga nagalabay og basura. Sara nang hinaot ang Barangay Matina, Playa nga tumanon gayud sa ubang residente ang insakto nga paglabay og basura aron malikayan ang posibleng peligrong dala niini. Sara.
Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Search and rescue operation nagpadayon sa usa ka lalaki nga giingong lango sa ilim ng makahubog nga missing human naligo sa Cagayan de Oro City River. Ano dugang detalye. Duha ka adlaw na nga ginapangita karon sa mga personahe sa Barangay Balulang Rescue Group, CDRRMO o PCG o sa kalalaki nga giingong nalumos samtang naligo sa Cagayan de Oro River niadtong Domingo sa pagkabanhaw. Ang biktima giilang nga si Gerson Flores, 42 anyos ug residente sa sitio Balungis, Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City. Sumala sa igsuon niini nga lango sa ilim no makahubog ang biktima dihang naligo kini sa suba. Sige sayaw-sayaw, sige tabok-tabok gibadlong gidaw nila. Nga mao na bagid to yung batasan sir nga motabok gyud siya suba kay since birth diri ra bagid to siya. Naabi nila og batang suba naabi og kaya palagi kay nagpatianod pagani ang gisakyan niya nga bani sir gamay kaayo. Ikatulo kay gayon kuno nga nagbalik-balik pagtabok ang biktima sa suba ug ulahi kuno nga nakita si Gerson nga nagpaanod sa suba sakay sa usa ka bani sa saging. Gilusad sa PCG, CDRRMO ug Balulang Rescue Team ang usa ka search and rescue operation apan pakya sila nga makita ang biktima. Pagkakita sa among silingan, nakitaan niya din ha sa tunga-tunga sa nga portion nga wala na siya nakatunga, ang bani na lang. Sumuto nga na-alarma. Natigil lang po siya kagabi dahil sa ito night time na hindi na makita yung kanilang yung site mismo. Kaya ngayon po, pag kaninang maga, sinimulan po uli ang operation. Samtang gibutyag sa PCG Northern Mindanao nga wala sila'y natala nga mga drowning incident sa mga kadagatan nga sakop sa Region 10 atol sa selebrasyon sa Easter Sunday. Bisan dagsa ang beachgoers. Ako ay nagpapasalamat sa mga residente at mga lokal na kababayan natin dito sa Northern Mindanao sa kanilang kooperasyon sa ating mga beach patroller, baywatch at sa mga aming mga kasamahan na nagpapatupad ng kanilang mga tungkulin. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Human sa pipila ka tuig, gideklara na sa Department of Agriculture nga bird flu free na ang Sultan Kudarat Province. Human sa kapinubinta ka adlaw nga surveillance, nagnegatibo sa avian influenza o bird flu ang mga hayop sa probinsya base sa gikolektang sample. Subay sa deklarasyon sa Department of Agriculture, gikalipay sa mga poultry raisers sa Sultan Kudarat ang good news. Kay namduman nga nahimong limitado ang operasyon sa poultry industry sa probinsya sa Sultan Kudarat, diyang naigo sa avian influenza virus o bird flu ug naapektuhan ang mga poultry raiser. Karon balik normal na ang operasyon sa poultry industry sa probinsya. Mamahimo na sab nga makaproduce sa mga poultry product dili lang sa probinsya apan lakip na sa ubang mga lugar. Sumala sa OPAG Sultan Kudarat, bisan pa man sa mong deklarasyon, magpabiling gihapon ang hugot nga monitoring sa mga domestic poultry ug mahimong sumbanan ang ginahimong lakang kaniadto sa pagpakgang sa maong sakit. Dahil na birds flu free na po ang probinsya, so napakalaking tulong po ito lalo na po sa ating mga poultry raisers. At least additional income po, di ba, sa ating mga farmers at talagang makakuha din sa buhay, sa hanap buhay. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka lalaki sa disgrasya sa General Santos City samtang nakaangkas kini sa motor sa iyang higala. Posible matud pang hit and run ang hitabo. Ano ang report ni Abby Caballero? Pasado alas 2 sa kadlawon adlawng Lunes, usa ka disgrasya ang nahitabo sa Purok 7B, Barangay Katanggawan, General Santos City. Usa ka concerned citizen ang milabay sa nahitabuan ug nakit-an niini ang driver sa motor nga si Eugene Alicaya nga samdan ug nawad-an na og panimuot. Dali kini gidala sa ospital. Apan wala na matikdan sa maong concerned citizen nga duna pa di ay kauban si Alicaya nga angkas niini nga nalagpot daplin sa dalan. Pasado alas 9 sa buntag sa samang adlaw, patay nang nakaplagan ang angkas nga si Jonel Jao, 30 anyos, taga Tibungco, Davao City. May narinig daw siya na kunting lagapak din na sagi nila ang railings, din tumilapon sila.
Hindi nakita itong si Jonel Solibin Jao kasi grassy portion kasi yung area niya. Sa karon anaa pa sa ospital ang driver sa motor. Hinuon stable na ang kondisyon niini. Saysay niini ngadto sa kapulisan, duna daw mibangga kanila. Ginaimbestigahan karon sa kapulisan ang posibilidad nga hit and run ang hitabo. Parang may bumangga daw sa kanila. So we are still investigating that case. Kinukuha natin lahat ng mga anggulo. Samtang gidala na sa iyang banay pauli sa Davao City ang biktima nga si Jao. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Formal nang giablihan ang Davao Regional Athletics Association o DAVRAAMI 2024 nga gipaygayon sa Davao City. Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte dunay pahinumdum sa mga atleta. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. 14,000 kadelegado gikan sa 11 ka contingent sa lain-laing lugar sa Davao Region ang nagmarcha sa UP Sports Complex sa Davao City, isip host city, ato sa pag-abli sa DAVRAAMI 2024. Ana ang delegado sa Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Sur, Tagum City, Panabo City, Matis City, Digos City, ug Island Garden City of Samar. Gipangunahan ni Vice President ug Department of Education Secretary Sara Duterte ang pormal nga pag-abli sa mga regional meet. Sa iyang speech, iyang gi-welcome ang mga delegado ug nagpahimangno kalabot sa kainit sa panahon labi na ngadto sa mga dula nga mabulad sa adlaw ang mga atleta. Mag-remind lang ko sa ato ang mga coaches, sa ato ang mga officials nga kung init kaayo ang panahon, taas na kaayo ang adlaw, pwede ninyong iundang ang dula. Pwede mong mapili nga magdula lang sa buntag sayo o sa hapon na padulong sa gabi. Ayaw ninyo pugsa o padula ang mga athletes kung kabalo mo, nga bisan ka mo, maglisod mo o dula tungod sa kainit. Ang 17 anyos nga archery athlete sa Davao City Durian nga si Otada Lorica, lakip sa iyahang gibansay ang pagagwanta sa sobrang kainit sa panahon. Gainom usab siya og tubig matag karon ug unya aron dili ma-dehydrate. Kami murag medyo anad naman jud mi ma'am kay sa training nagabulad na jud mi karon tubig jud amo ang ginaano jud. Mausab kini ang gipangandaman sa iyahang teammates. My dad let me train in the morning because it's usually hot at that time. So like heat training. I'm just gonna drink a lot of water and when I retrieve, I'm gonna use an umbrella. We have to practice daily and then also lots of rest as well as the proper vitamins, ma'am. Hinuon daan ang giingon sa DepEd Region 11 nga sugdan og sayo ang mga dula og suspendihon sa alas 10 sa buntag, dayon sugdan na pod sa alas 3 sa hapon alang sa mga dula nga ipaygayon sa open field, pero depende sa assessment. Kini alang sa kaayuhan ug kaluwasan sa mga atleta. Gibutyag sab ni Vice President Duterte nga nag-withdraw na ang Davao City sa bidding nga mamahimong host sa palarong pambansa. Ang Davao City, nag-bid sila for palarong pambansa pero nag-withdraw sila kasi nakita nila na mas karapat dapat na bigyan pa ng chance yung ibang lugar dito sa Mindanao na mag-host ng palarong pambansa para mabigyan din sila ng pagkakataon na mabisita ng mga tao at magkaroon ng spur yung economic growth ng ibang lugar. Samtang labing unang nakakuha og gold medal ang pambato sa Davao City Durians, nga mao ang 16 anyos nga si Mary Jane Pagayon sa 3,000 meter dash. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Tulo ka magbarkada sa Zamboanga City ang nakapatukod og negosyo nga namugna tungod lang matud pa sa usa ka school requirement. Ato silang ilaylahon sa report ni Krisa Dapitan. Kinsabay magdahom nga ang simpleng school requirement sa college mahimong paagi aron matukod ang usa ka chicken wings business. Meet Edmar Curato, Angelica Saplan ug Angel Nielas. Mga young entrepreneur kinsa magbarkada sukad pa niadtong college sa Zamboanga City. Matud pa, nagsugod lang ang tanan sa usa ka school requirement sa ilang tulunghaan.
Isa sa requirements namin is kailangan namin mag-open ng business. Pilit yun po namin is boneless chicken wings na may filling inside. Nung 4th year kami, in-implement namin. Gani, tuig 2022, samtang mga estudyante pa, gitukod nila ang ilang unang branch. Og dihang may graduar ni atong 2023, nagpadayon sila sa ilang negosyo hangtod sa aduna na kini 3 ka branches karon. Apan bisan sa ilang kalampusan, dili matud pa sayon ang ilang giagian. Na-experience namin mag-work more than 12 hours, yung hassle ng paghahanap ng supplies. Hinoon, karon duna na sila'y 7 ka mga trabahante. Og sumala nila, dako og natabang ang ilang negosyo sa ilang pagkabot sa ilang mga gipangandoy. Masasabi ko lang talaga is, nung students kami, halos wala kaming nakukuha. Kasi syempre, di pa namin alam talaga yung ins and outs of running a business. Pero right now, may nakukuha na talaga kami. Mga yumalo namin, nakukuha na namin. Sa karon ginaplanuhan na sa magbarkada ang pagpalapad sa ilang negosyo. Nakikita po kasi namin, pagpatuloy talaga namin yung wingcraft. Yung like, magtayo kami sa iba't ibang lugar. Alam namin sa sarili namin na nag-entrepreneur kami para magkaroon talaga ng business. Mensahe nila sa mga buot mahimong entrepreneur, sa simula lang talaga siya mahirap. Parang gamay mo na talaga paano mo siya i-handle and i-run. Parang dun mo mafe-feel yung sense of accomplishment. Parang mapaproud ka talaga sa sarili mo na, hala, parang last year hindi ko naisip na mararating ko to, pero andito na ako. Sobra pa sa iniisip ko yung nakuha ko. So it yung risk na kinuha ko. Kauban si Sim Romero ug Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Samda ng driver ug pahinante human nahulog sa pangpang ang usa ka truck nga nagkarga og 4 ka sakyanan sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Sumala sa kapulisan gikan sa Cagayan de Oro City ang truck ug padulong unta sa Zamboanga City aron ihatod ang kargamento. Apan samtang ginasubay sa truck ang kalsada sa Purok 3, Barangay Baragang sa maong probinsya pasado alas 9 sa buntag niadtong Lunes. Nawadan matud pa og kontrol ang driver sa manubela maong didiretso kini sa pangpang ug nahulog. Swerteng pangusalawas lang ang naangkon sa driver ug pahinante atol sa disgrasya kay nakaambak kini gikan sa truck. Lakip sab sa nahulog ang usa ka nakaparadang van kilid sa kalsada human sa giran sa truck. Hinoon wala kini sakay nga tao atol sa insidente. Wala na gipasakahan og kaso ang driver tungod nagkasinabot na kini sa tag-iya sa van nga bayaran niini ang danyo sa sakyanan. De La Salle College of St. Benilde, kampiyon sa NCAA Season 99 Lawn Tennis Tournament. Nagtigi sa kadaugan ang upat ka mga tulungaan sa men's ug women's division nga mao ang Mapua Cardinals, Benilde Blazing Netters, Perpetual Altas, San Beda Red Netters sa Lawn Tennis Tournament sa Philippine-Colombian Association, Paco, Manila. Sa final results sa singles and doubles sa men's division, champion ang De La Salle College of St. Benilde. First runner-up ang Mapua University ug second runner-up ang San Beda University. Samtang sa women's division, champion sab ang De La Salle College of St. Benilde. First runner-up ang University of Perpetual Health System Dalta ug second runner-up ang San Beda University. Gilang most valuable players sa men's ug women's division ang mga player gikan sa De La Salle College of St. Benilde nga sila Carl Obalde ug si Valerie Desoyo. Alang sa mga buot mag-unwind karong panahon sa ting-init, adunay bagong kasuruyan sa Zamboanga City kung nasa pwedeng mag-enjoy o ma-enjoy ang mini resort nga nahimutang sa usa ka agri-farm. Kini atong suruyon uban ni Efren Mamak. Ginadayo karon sa mga turista o residente ang usa ka agri-farm sa Sitio Hapa, Barangay Salaan sa Zamboanga City tungod sa maanindot nga view og preskong hangin. Gawas niini, duna kini mini resort nga dunay swimming pool nga perfect nga pampabugnaw karong init ang panahon. Ilabi na nga ang tubig gikan sa usa ka tubod sa lugar. Duna say cottages nga swak sa mga boat mag-day tour o mag-overnight. Usa sa mga nahimong atraksyon dinhi mao ang nagkadiyang sculpture sa mga hayop, sama na lang niining giant crocodile. Wave. Okay, then sa side. Yes. Bulaga. Dito, parang a new experience, refreshing, a new part of experience na pwede nating ma-enjoy. Duna say pinasahing hagdanan nga giporma sama sa kamot sa tawo nga maoy sakaan aron makita ang picture perfect nga view sa agri-farm nga napalibutan og mga punuan sa lubi ug uban pang prutas. Ang 14 ka hektaryang luna giadornahan og kapin 4,000 ka mga ligid sa mga sakyanan nga klase-klase ang kolor.
Nagsilbi kining harang sa kilid sa mga agianan aron matuyok ang farm. Gimontaran sab kini og 14 Stations of the Cross nga kasamtangan pang gina-develop apan gidayon na sa mga debotong Katoliko ni antong Semana Santa. Dito sir, open tayo dito. Ito hindi ito business. Yung sa akin ito open ito sa lahat. Lahat kahit hindi lang sa Zamboanga sa buong mundo. Pwede sila magpunta dito. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Pilot episode sa Extraordinary Kapuso series nga My Guardian Alien nag-trending online tungod sa exciting twists nga mga eksena. Sa pilot pa lang, nahook na dayon ang netizens. Gikan sa happy moments, nahimong masulubo ng pamilyang Soriano. Kinihuman mapusil ang karakter ni Kapuso primetime queen Marian Rivera sa serye nga si Catherine. Gani gidaig sa netizens ang acting sa mga cast, lakip na si Marian ug ang nindot nga cinematography sa serye. Tungod ini trending ang Marian Rivera sa X ug ang hashtags nga MGA World Premiere ug My Guardian Alien. Sa Instagram, gi-reshare ni Marian ang usa ka thank you post sa mga ka-alien nga misubaybay sa World Premiere. Busa atangi ang mas kulbahinam nga mga eksena sa My Guardian Alien matagabi 8:50 PM sa GMA Prime. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.